lahat. Thank you po, Randy. Pastor Kai, at sa lahat ng mga nandito. Um, Sir Randy, pwede bang mag-share ako ng screen Yes po, sir. Pwede po, brother. Sige po. para makita yung wait lang screen, wait lang. Yung, nakashare na po ba ako, Sir Randy? Yung ano mo po. Sige po. Ayan, pag-ibig. Pag-ibig, ayan. Sige po. Yan po, ayan. Ayan. Ang magiging topic ko po ngayon ay tungkol sa pag-ibig na mababasa sa Biblia. So, Ayan. medyo marami-rami ito pero bibilisan ko lang para makahabol tayo sa oras. Sisimulan ko po ito sa Ecclesiastes 7:20. Ang sabi rito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, ang pinag-uusapan po dito ay yung isang taong matuwid. Ano po bang ginagawa ng isang taong matuwid? Gumagawa po siya ng mabuti. Pero, sa kabila ng pagiging matuwid, ang sabi dito, nagkakasala pa rin. Tama? Ano po kaya ang pumipigil ng isang taong matuwid para makagawa ng mabuti? Basahin natin sa Jeremiah 5:25. Ang inyong mga kasamaan ang naghihiwalay ng mga bagay na ito, at ang iyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo sa kabutihan. So ibig sabihin, yung ating kasalanan ang pumipigil kapag hindi tayo nakakagawa ng mabuti. Imbis na mabuti ang ginagawa natin, ang pumipigil sa atin para makagawa ng mabuti ay yung ating mga kasalanan. Paano matitigil? Ngayon, paano matitigil? Paano mawawala yung ating mga kasalanan? Ang sabi kasi sa Roma 4:7 na sinasabi, mapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. So ibig sabihin, ang ating mga kasalanan kapag ka ipinatatawad, ito ay natatakpan. Parang 'di ba kapag ka ang isang mahal mo sa buhay humingi ng tawad, pinatawad mo, o 'di ba natatakpan na yung kanyang natatakpan yung kanyang mga kasalanan dahil pinatawad mo. Ang tanong, ano kaya yung ipinantakip? Kasi tinakpan eh. Tama ba? Ano kaya yung pinantakip? Basahin natin sa Kawikaan 10:12. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. So, malinaw po na kapag ka ang isang kasalanan ay pinapatawad, natatakpan. At, at ang pinapantakip ay yung pag-ibig. Tama po ba? Kaya, di ba, kaya ka nagpapatawad kasi may pag-ibig ka eh. Ganon po ang Diyos. Kaya tayo pinapatawad dahil mahal tayo. May pag-ibig siya sa atin. Ganon din naman tayo, tao eh. Yung mahal mo sa buhay, nagkasala, pinatawad mo, natakpan ang kanilang kasalanan dahil sa pag-ibig. By the way, alamin mo muna natin sa Biblia kung ano ba yung kasalanan. Ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan sa Biblia? Sabi sa unang Juan 3:4, sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paggawa ng kautusan. So, ibig sabihin, kung may ginagawa tayong pagsalangsang sa kautusan ng Diyos, doon tayo nagkakasala. Kahit naman sa batas natin dito sa tao, di ba? Ah, nagkakasala tayo dahil meron tayong nilalabag na rules, nilalabag na utos. Minsan nga nagda-drive ka sa kalsada, napasok ka sa isang kalye.
Pagdating sa dulo, bigla kang hinuli. Eh, ang tanong mo nga, ang sasabihin mo Sir, ano yung violation ko? Kasi sir, pumasok ka sa one way, bawal dyan. So, minsan hindi natin alam yung ginagawa natin na nagkakamali tayo kasi doon sa kakulangan ng aral. Halimbawa, mga aral ng Diyos na hindi natin alam, nagkakasala tayo ng hindi natin sinasadya. Pero yun naman, lahat ay pinapatawad. So, lahat ng tao talaga ay nagkakasala kasi kapag ang tao sinabing wala siyang kasalanan, ang sabi ng Biblia, sinungaling siya. Sabi sa unang Juan 1:8, kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Pero lahat tayo nagkakasala, pero iyon naman ay pinapatawad tayo ng Diyos. Tama po ba? Pinapatawad tayo ng Diyos kung hihingi ka ng tawad. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka patatawarin. At bago ka patawarin at bago tayo patawarin ng Diyos, ang Diyos may kondisyon. Hindi lang siya basta magpapatawad. Meron siyang kondisyon bago ka patawarin. Ano yon? Basahin natin sa Mateo 6:14-15. Ang sabi dito, sapagkat yung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So dapat pala, kung tayo ay kung tayo hihingi ng tawad, dapat magpatawad muna tayo. Tama po ba? Kasi utos ng Diyos yun na bago ka patawarin, magpatawad muna tayo. Kaya kung hihingi tayo ng tawad, siguraduhin natin na nagpatawad muna tayo. Kasi baka humihingi ka ng tawad, meron ka palang daladalang puot sa dibdib mo. Meron ka palang taong kagalit na hindi mo patawad-tawad. Di ba itinuro sa atin yun sa training, sa huling training ng DMPA, yung mag-let go ka, magpatawad ka. Yung bang pakakawalan mo, ano man yung mga nasa dibdib mo. Kasi pag hindi mo pinakawalan yan, hindi rin pala tayo patatawarin ng Diyos. Tama po? Ngayon, asa naman tayo? Sa Mateo 6, ayan, ayan, ayan. So kapag ka nagkakasala tayo, nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa Diyos. At kung may pagkukulang, o di ba, kapag ka tayo humingi ng tawad, ah, napapatawad tayo tapos natatakpan yung ating mga kasalanan. Kasi ang ipinapantakid, di ba, yung pag-ibig? Ah, kaya nga sabi dito sabi ng Panginoong Hesukristo, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ang may sumbong laban sa kanino man, kung papaanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So malinaw yan na para mapatawad tayo ng Panginoon, kailangan yun din ang ating gagawin. Tama po ba? Kung may pagkukulang tayo, napapatawad tayo, natatakpan ang ating kasalanan ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Maging sa mga hula ay magtapos, maging sa mga wika ay itigil, maging kaalaman ay nawawala. Yan. Sabi ni Kristo sa unang Korinto 16:14, sabi niya, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa.
Lahat pala ng ating gagawin, kailangan gawin natin sa pag-ibig. Ano ang ibig sabihin ni Kristo na gawin natin sa pag-ibig? Ang ibig niyang sabihin dito, gawin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Diyos. Kasi, di ba? Di ba nga, ang Diyos ay pag-ibig? Kaya, gawin natin sa pag-ibig. Di ba, kinakanta pa nga natin yon? Kat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Di ba? So, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, maraming meaning sa Biblia ah, ang tungkol sa pag-ibig. Maraming interpretasyon. Tayong tao, kanya-kanya tayong interpretasyon sa pag-ibig. Kayo po, ano po ba ang meaning ng pag-ibig para sa inyo? Pero dito sa Biblia, ang dami. Basahin natin. Unang Korinto 13:4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaaluman ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay naniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat tinitiis. Napakadakila po ng pag-ibig na nakasulat sa Biblia. Kung lahat sana ng tao mayroong ganyan, nako, siguro lahat naman tayo maganyan, kaya lang hindi natin mape-perfect eh. Di ba may mga tao magagalitin eh. Kunting ano, nagagalit agad. Mayroon ibang tao eh, hinahanap yung kanyang sarili sa iba. Hindi po dapat ganon. Ang sabi kasi, ang pag-ibig, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi, kahit nga minsan masama eh. Pag mahal mo yung isang tao, di ba? Yung anak mo nakakagawa ng masama, pinagtatakpan mo pa minsan eh. Kasi nga dahil sa pag-ibig, yan. Ngayon, sabi ni Kristo, kaya sabi ni Kristo sa Mateo 5:44, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig. Biro mo yan, kahit pala kaaway, kailangan nating ibigin. Kasi dati, yung kautosan ni Moises, pagkaaway, papatayin. Pero, sa panahon ni Kristo, di ba sa isang talata nga, ang sabi ni Kristo, pag ang kaaway mo ay nagutom, pakainin mo. Kapag ka nauhaw, painumin mo. Napakadakila po ng itinuturo ni Kristo. Talagang puro pag-ibig ang kanyang itinuturo. Ibang-iba po ito doon sa kautosan ni Moises dati. Kaya sabi ng iba naman, iniibig nila ang Diyos, pero ang sabi ng Diyos, sa sinungaling daw. Kapag ka, kapag ka ganito, sa unang Juan 4:20, ang sabi kasi dito, kung sinasabi ni Numan, ako'y umiibig sa Diyos at napupot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makakaibig siya sa Diyos na hindi nakita? Tama po, di ba? Paano mo nga naman maiibig yung Diyos na hindi mo nakita, yung kapatid mo nga eh, hindi mo maibig. Di ba ang utos ni Kristo, mag-ibigan tayo, magtiisan? O paano mo ngayon sasabihin, iniibig mo ang Diyos, ayaw mong sundin yung kanyang utos? Kaya ang sabi dito, sinungaling. Gawin niyo sa pag-ibig lahat ng inyong ginagawa. Kaya kapatid, kahit mabuti ang ating ginagawa, kahit kahit lahat ng kayamanan mo ibigay mo, ipakain mo sa mga dukha,
Mamigay ka. Kung walang pag-ibig, useless yan kapatid. Baliwala lang yan. Sabi kasi ni Pablo sa unang Korinto 13 at 3, ang sabi niya rito, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at yung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Nakita nyo kapatid, kung magbibigay pala tayo, dapat laging may pag-ibig. Bakit? Meron bang namimigay wala sa pag-ibig? Meron ba kayong alam? Ako meron eh. Minsan, nung eleksyon, ang daming namimigay eh. Namimigay ng bigas, grocery, pera. Yung mga kandidato, di ba? Eh, ang tanong, ginagawa kaya nila yon sa pag-ibig o sa sarili nilang interes lang? Kapag ka gagawin mong isang bagay, kahit mabuti pa yan, pag sa sariling interes mo lang, useless yan sa Diyos. Baliwala yan. Kinakailangan may pag-ibig. Ibig sabihin, ayon sa Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mo ginagawa ito dahil kay Kristo, dahil sa Diyos. Hindi dahil sa iyo. Yun dapat ang ating maintindihan kapag gagawa tayo. Laging gawin natin sa pag-ibig ang lahat ng ating ginagawa. At kahit sa ating kaligtasan, ang pinakadakila pa rin yung pag-ibig eh. Ang nakasulat kasi dito sa unang Korinto pa rin sa 13:13, sabi dito, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Nakita nyo? Laging pag-ibig yan nangingibabaw eh. Sa ligtasan, napaka-importante po ng pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, di ka maliligtas. At napaka-importante din ng pag-asa. Kasi nananampalataya ka, wala ka ng pag-asa. Konting hirap lang, nawalan ka na ng pag-asa, paano ka makakapagpatuloy kung wala kang pag-asa? Kaya napaka-importante ng pag-asa. Lagi tayong may pag-asa kasi ang Diyos ay pag-ibig eh. Hindi tayo pababayaan nun. Basta't lagi ka lang aasa sa Kanya. Lahat ng problema mo, lahat ng kailangan mo, iasa natin sa Diyos. Pananampalataya plus pag-asa. Ano yung pangatlo? Yung pinakadakila. Pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Minsan kasi, um, nakakalimutan na natin ng Diyos eh. Bising-busy ang mga tao sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Bising-busy sa trabaho, sa negosyo, kung ano man. Minsan ang Diyos na isasantabi na lang eh. Para bang yung isang bagay na, dito ka muna. Busy pa ako. Di ba may mga taong ganun eh, hindi na nakakaalala ng Diyos eh. Kaya nga yung mga nandito sa Zoom ngayon ang siswerte. Kasi nag-aaral, nandito kayo para matuto, mag-aral at makinig ng salita ng Diyos eh. Hindi mo, maaga pa lang, gising na kayo, nandito na kayo. So, nagbibigay kayo ng oras at salamat. May mga tao talaga, hindi maalala ang Diyos eh. Lalo na pag maganda ang buhay. Minsan, tapos lalapit lang pagka may kailangan, pag nahihirapan. Di ba? Ikaw mo nang lumagay sa Diyos. Kung ikaw, maaaring sabihin mo, kapal naman ang mukha mo. Kapag kailangan ka, saka ka lang lalapit. Kapag wala kang kailangan, itsapuwera ako. Di ba gano'n? Siyempre maghihinanakit ang Diyos sa atin kasi hindi tayo nagbibigay ng oras. So kailangan talaga natin magbigay ng oras sa Diyos kasi lahat ng bagay na nandito sa Kanya eh. Sa Kanya lahat. Yung ibang tao, kapag kayong nananalangin at hindi agad naibigay ng Diyos, naghihinanakit. Bakit kaya ayaw ibigay ng Diyos ang aking
pinapanalang. Ang Diyos may dahilan. Baka kasi yung hinihingi mo hindi para sa iyo eh. O baka minsan hinihingi mo makakasama sa iyo kaya hindi ibibigay yan sa iyo. O baka naman yung hinihingi mo hindi pa nauukol, hindi pa panahon para makuha mo. O baka naman yung hinihingi mo wala, basta hingi ka ng hingi. Pero tapos naghihinanakit ka pag hindi na ibigay. Hindi mo ba naisip na mas marami ang ibinigay ng Diyos sa iyo kahit hindi mo hinihingi? Hindi mo lang napapansin yun eh. Lahat ng kailangan bigay sa iyo eh. Tapos minsan hihingi ka, hindi ka pinagbigyan eh. Naghihinanakit ka. Hindi po dapat ganon. Mas marami siyang ibinigay sa iyo kahit hindi mo hiningi. At alam niyo po ba kung gaano ka kamahal tayo ng Diyos, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito na po yung pinakahuling talata. Ito na po yun yung ating pinag-uusapan. John 3:16. Ang sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Pinagsakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Nakalagay pa nga dito, gayon na lamang ang pagsinta. Pag sinabing ganon, di ba malalim na kahulugan ng pag-ibig yun? Di ba sa Tagalog, ginagamit yun ng mga composer sa kanta eh. Pagsinta, mataas na uri ng pag-ibig. Ganon po kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang natin napapansin. Hindi napapansin ng ibang tao. Kaya napakaswerte natin na mahal tayo ng Diyos. Ganun po kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat tayo po ay maglingkod sa Kanya. Magbigay po tayo ng oras. Yun lamang po at maraming pong salamat sa inyo sa pakikinig. Sana po may natutunan kayo kahit konti. Yun lang po at mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangal at kapurihan magpakailanman. Amen. Salamat po. Amen and amen. Salamat brother Joel Sanglay sa pag-lead ng ating Word of God. And grabe no, ang dami nating natutunan, ang daming reminders no sa atin ngayong umaga. At inaanyayahan ko po ang ating head pastor. Inaanyayahan ko po para sa karagdagan. Pastor Kai Dagmak. Blessed morning, Pastor Kai. Good morning sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat kapatid na Joel. Maraming salamat at yun po ang in-inspire ni Lord sa iyo, Word of God. Kaya nga pag binasa po natin ang Biblia, kahit paulit-ulit po natin babasahin yan, meron po yung kapahayagan sa bawat isa sa atin na hindi po natatapos. Ibig sabihin, hindi magkapareha ang pahayag ng Diyos, because you have the Spirit of God, and the Spirit of God is wisdom. Pag sinabing wisdom, it is unlimited knowledge, unlimited power, and it will always result to revelation na sinasabi nga ni Brother Tudolfo na may mga kapahayagan. Sabi nga niya, ito ay common na word, verse, paulit-ulit. Pero pag binasa mo po ito, iaangkop ng Diyos sa iyo kung paano mo po ito i-apply sa buhay mo. At hindi po ito matapos-tapos. It will always result, sabi nga ng Word of God, that heaven and earth will disappear,
but not a single word that comes from the mouth of God will depart void and empty. It will always come to pass. Mangyayari talaga. Kaya dito po sa idadagdag ko lang po doon kay Brother Joel na ito pong John 3:16, totoo po yun. Ang pinakabuod po noon mga kapatid is Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig na tinutukoy doon mga kapatid ay hindi po yung pag-ibig na mayroon tayong nararamdaman. Nung matapos pong magkasala si Adan at Eva, wala po silang taglay-taglay ang pag-ibig na tulad nung meron ang Diyos natin. Ang Diyos po natin ay merong pag-ibig na sinasabing agape. Pag sinabing agape, it is unconditional. Kumbaga, kung i-apply mo po sa tao ito, parang i-apply mo yung mga kinumpos po na mga musicians na nakabase po sa salita ng Diyos na Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig na yan ay walang kapalit. Ibig sabihin, hindi humihingi ng kapalit. Yan po ang pag-ibig na sinasabi na agape. Dahil ang alam po nating pag-ibig is yung pong eros love. It is a feeling to an opposite sex. So parang pag-ibig ng magnobya o mag-boyfriend, magnobyo. At yung isang pag-ibig po yung Peleo. It's a brotherly love. Katulad ni King David, mahal na mahal niya si Jonathan na anak ni King Saul. No, it's a brotherly love. Pagmamahal natin sa ating kapwa, ating mga magulang, sa ating mga kapatid, they are Peleo love. Peleo sa Griego po na salita. At yung pag-ibig na isa, yung eros. So, hindi kayang abutin ng tao ang pamantayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Kaya sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Hindi natin maabot-abot ang pamantayan ng Diyos. Kaya nga hindi kaya ng Diyos na magpakita sa atin dahil pag nagpakita siya sa atin mga kapatid, ay mamamatay po tayo. Dahil sa kanyang brilliance, sa kanyang glory, sa kanyang ningning na hindi tayo pwedeng tumayo. Kaya ang isang makasalanan hindi makakatayo sa harapan ng matuwid na Diyos. So John 3:16, introduction po natin dapat dito is God created man and woman, and even when they stop fellowshipping with Him, dito po pala mga kapatid, tingnan po natin dito sa comment box. Dito po tinype yung part 1, no? Dito lang po ang ating tatalakayin. Ipopost ko na lang po mamaya doon sa ating Don't Watch chat group yung kabuuan talaga ng lesson na dapat nating i-outline kapag inaaral po natin to. Pero maganda po ang itinuturo sa atin ni Brother Joel dahil parang binigay po niya ang pinakabuo talaga, Diyos ng pag-ibig. So God created man and woman even when they stopped fellowshipping with Him. Alam naman po natin na Adam was created by God. He was given a task by God na siya po ang maging steward. Siya po ang tagapangalaga ng paraiso, ng Garden of Eden. And even the creation of God, mayroon po siyang dominion over them. May kapamahalaan siya doon sa mga ginawa ng Diyos na mga animals, birds, and fowls of the air, and every fishes and every creations of the sea, every creature, pinangalanan niya. Pag dapit hapon, sabi ng Bible, mga kapatid, sa Genesis, God walked with Adam. Ibig sabihin, God fellowship with man. He fellowship with Adam. He knows that Adam was tired, Adam was consuming energy, and he needs strength. Physically, mentally, and lahat mga kapatid. Pero ang magpapalakas po doon dapat ang Espiritu ng Diyos na kung saan ito po yung binigay ng Diyos na siya po ay nagkipanayam sa tao. He breathed His Spirit to man para po ang ating five senses, ang ating mga emotions, ang ating sense of seeing, sense of hearing, our sense of talking, or whatever it is na bumuo ng kaluluwa ay mangingibabaw ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos. Kontrolado niya ang tao. So,
So makita po natin dito mga kapatid, when Adam and Eve committed sin, God still loved us because He created us to be loved. Na mahalin niya tayo. So God loves even when they are now following the system of the world. Ang sabi po dito, for God so loved the world. Ang word po dito mga kapatid, hindi po siya salungat doon sa sabi ni John, doon sa 1 John, na pag minahal mo ang mundo, ang sanlibutan, hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Pero bakit sinabi dito, for God so loved the world? Ang word po na sinasabi dito, hindi po yung sistema ng mundo. Dahil ang sistema ng mundo ay corrupt. Ang sistema ng mundo ay sinira po ng kasalanan. Dahil po napatangay po si Eva doon sa kasalanan. Siya naglaan ng oras. Sabi nga ni Brother Joel, naglaan ka ng oras doon sa tukso. So maglaan ka ng oras ngayon kung gusto mo nang balik sa Diyos. Hindi basta-basta ang Diyos magbibigay sa iyo ng blessing pag hindi mo siya pinaglaan ng oras na hindi ka naging tapat sa Kanya at ang panukat ng Diyos ay depende sa panukat niya sa pananampalataya mo. So, kahit ang tao nagkasala, mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, gumawa po siya ng paraan para tayo iligtas. Ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang sabi po dito mga kapatid sa Corinthians chapter 4 verse 4, that the God of this world has blinded the mind or the eyes of the unbelievers that they cannot see the truth in the gospel. So makita natin mga kapatid na the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. So ang apat po na punto ko po dito, unang punto po natin dito, God still loves mankind. God still loves us. After man and woman have sinned, sabi nga dito sa Genesis chapter 3 verse 21, He clothed them, no? Dinamitan pa rin po niya ang tao at ang pinandamit po niya mga kapatid ay balat ng hayop. So ano po na mapapansin natin dito mga kapatid? Ang Diyos ng pag-ibig natin, hindi niya pinatay kaagad ang tao. Bagko sinabi niya doon sa the moment you will eat of this fruit of the tree, you will surely die. Pero hindi po namatay ang tao. Ano po ang ginawa ng Diyos? Kahit ang tao nagtago, nagkaroon na siya ng guilt, nagkaroon na siya ng takot, fear, hindi na siya fear of the Lord, kundi ang fear niya mga kapatid is guilt. Nagkaroon siya ng guiltiness dahil siya ay nagkasala. Himula na ang takot niya mga kapatid, baka say parusahan. Hindi po takot na katulad ng gagawin natin ngayon, na may takot tayo sa Diyos na huwag tayo magkasala. Sila, nagkasala na, ang takot na meron sila ay ang takot na binigay ni Satan sa kanila. Si Satan nagbigay ng takot, nilagyan niya ng kahihiyan ang tao, espiritu ng kahihiyan, kaya sila nagtago dahil sila ay hubot-hubad at pinagtagni-tagni nila mga halaman para mapagtakpan ang kanilang kahihiyan. But God covered them with much more quality na balat ng hayop at mayroon pa pong kasamang pagbubuhos ng dugo ang hayop na yon. Innocent lamb was killed on that Garden of Eden. That was the forerunner, or yan po ay shadow ng mangyayari ng final redemption ni God, na hindi na po hayop ang iaalay doon sa cross after so many thousand of years, na ang iaalay na po doon sa cross na yon ay isa na pong tao na tinatawag na the second Adam. Na God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him, dito wala na pong tinatangi ang Diyos, hindi na po siya, wala pong favoritism ang Diyos dito mga kapatid. Kahit ano pong race, ano pong ethnicity mo, anong lahi ka, saang bansa ka galing, maputi ka man, mapula ka man, o anong lahi ka, o anong religion mo, saksi ni Jehovah ka man, Mormons ka man, Iglesia ni Cristo ka man, dating daan ka man, whosoever believe in Him, Islam ka man, whosoever believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. Walang tinatangi ang Diyos. No? Doon sabi doon sa point number 1, He clothed them with the skin of animal. May pagtitigis na po ng dugo doon sa halamanan ng Eden, bago po nangyari din yung pagtitigis ng dugo doon po mga kapatid sa Golgotha, doon po sa Mount of the Skull. Well, grabe, no?
Ang Diyos natin, napakatalino niya. Kasi kahit nagkasala si Adan at Eva, sabi ng Genesis chapter 3 verse 8, they hide from the presence of God. Ang sabi ni Lord sa verse 9 ng chapter 3 verse 9, where are you? Nasaan ka? Kaiser, nasaan ka? Randy, nasaan ka? Tids, nasaan ka? Where are you? I am still looking at you because I love you. Yan ang pag-ibig ng Diyos, walang kapalit. Ang point number 2, God planned His redemption. So meron pong, ang Diyos natin nagplano po ng pagliligtas o pagtutubos. Una-una ginawa niya ay dinidisiplin muna niya. Ano po yung discipline na yon? Nagkaroon po ng curse, nagkaroon po ng sumpa. Dahil po ay Diyos ng pag-ibig, hindi po pwedeng makalampas ang kasalanan na wala pong idudulot na kaparusahan. Ang kaparusahan po doon mga kapatid, isinumpa po ang lupa, nagkaroon na po ng dawag, nagkaroon na po ng mga tinik, nagkaroon na po ng tigang na lupa at kailangan pong bubungkalin. At ang sabi pa niya sa tao, dahil nakinig ka sa asawa mo Adan, pagpapawisan mo ang ikabubuhay mo. Kaya walang hanap buhay mga kapatid na simple-simple lang na just a click na magkaroon ka na ng pera. Kaya hindi design ni Lord na magkaroon ka ng pera na panalo sa sugal, panalo sa loto. Dahil ang sabi doon sa curse sa tao, pagpapawisan mo, pagpapagalan mo, pagpapatutuluan mo ng pawis ang iyong ikabubuhay. Yun po ang pagdidisiplina ng Diyos dahil may plan siya na iligtas ang tao pero kailangan huwag makalampas ang kasalanan na walang kapantay na parusa, which is the curse. Hindi, okay lang yun dahil hindi naman sila pinatay. Binigyan din sila ng free moral will. God drive them out from paradise in Genesis chapter 3:24. Talagang itinaboy sila ng Diyos because hindi sa galit ang Diyos sa kanila dahil isinantabi na sila ng Diyos, kundi may plano pa ang Diyos na dahil sa kanilang state of sinfulness, kailangan nilang huwag nilang makain ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Dahil the moment that they will eat that fruit of the tree of life na nandoon din sa gitna ng halamanan ng Eden, they will no longer be saved. Wala na silang kaligtasan dahil sa kanilang state ng pagkakasala, hindi na makakayanan pa ng Diyos na iligtas sila kapag kinain na nila yung puno ng buhay, yung bunga ng puno ng buhay. Alam natin na ang plano ng Diyos, nagkaroon ng sumpa at sila itinaboy sa halamanan ng Eden. So ang halamanan ng Eden is the paradise where there is God's presence, there is light, but this time they are driven out by God. Disconnected na sila kay God, namumuhay na sila na wala si God, at ang kanilang pamumuhay, daladalan, taglay-taglay nila ang kapangyarihan o power or knowledge which was given by God to them when God blessed them. Even when they sin against God, nag-bless pa rin si Lord sa kanila at sabi, go and multiply. Di ba nangyari po doon nung lumabas po si Noe doon sa arka, mga kapatid, nag-alay siya, nasiyahan ang Diyos at nagkaroon sila ng tipan. At ang tanda ng tipan is isang bahaghari, isang rainbow. At ang sabi niya, hindi ko nalilipulin ang tao. At ang sabi niya kay Noah, go and multiply and subdue the earth. May blessings pa rin mga kapatid. Hindi niya inalis ang ating mga kaalam. Hindi niya inalis ang ating kakayahan, ang ating strength. Ang problema lang niya mga kapatid, because you are cut off from the source which is God, malulubat ang iyong spirit at mamamatay talaga ang espiritu. Mamumuhay ka ngayon sa laman. Kaya ang tao, laging mayabang, laging positive. Pag nagturo tayo, positive thinking ka. Paano positive? Malulubat ka rin eh. Dadating din, madidepress ka. Anong solusyon mo sa depress? Mapapakamatay ka. Patay ang iyong espiritu na hindi niya kayang lampasan ang iyong emotion. Na-disconnect ka kay God. So, they were cast out by God from the Garden of Eden and they were cursed, no? Pero ano pa, ano po ang kalakip dito sa pagdidisiplina ng Diyos? Dinidisiplina niya ang tao, mga kapatid, pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng free moral will of choice.
by driving them out from paradise. Para yung isang alibughang anak, inina yung kanyang mana. At pagkatapos, pinabayaan ng kanyang tatay, sige, hingin mo. Tingnan natin kung kaya mo mag-survive na nakadisconnect ka sa akin. So naubos na ang kanyang mga provisions hanggang sa nag-starve na siya, na gusto na niyang kumain dun sa kaning baboy. Na nagtrabaho na po siya bilang taga-pangalaga ng baboy at gusto na niyang kainin yung kaning baboy. Isipin mo yan, na-disconnect ka sa iyong ama, pero alam naman natin ang kwento, di po ba? So pagdating ng dito po sa plano ng redemption ng God, He sent His Son, Jesus Christ, as the second Adam. Kung yung first Adam, mga kapatid, nagkaroon ng pagre-rebelde ang ating buhay, mga buhay dahil sa transgression ni Adam. Pero hindi po natin mabiblame siya bakit siya nagtatransgress, bakit siya sumusuway. Dahil po ang isang kasalanan na talagang kung saan ang ating Panginoong Hesus ay namatay doon sa cross ay dahil po doon sa ating pagiging makasalanan. Naging masama po tayo dahil po doon sa gawa ng Satan na kung saan naglagay po siya ng tukso. Ang tukso kung saan naglagay siya ng oras. Naglagay ka ng oras, si Evan binigyan niya ng oras si Satan doon sa tukso hanggang siya ay nahila na siya ay nagkasala. At ang alam naman natin, pag nahila na po tayo, magbubunga po yung ating pagnanais, pagnanasa ng kasalanan. At ang kasalanan kapag tumubo, nagbubunga ng kamatayan. So si Adan sumuway and it leads to death. Mamatay tayo, namatay ang ating espiritu. Pero si Jesus, ang sabi doon, Jesus' sacrifice offers justification and eternal life for those who believe. So kung i-atras po natin, dito po tayo magtatapos muna. Pag i-atras po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4 at kunin po natin yung verse 3 at doon na po tayo magtatapos at babanggit chapter 4 verse Biblia dyan. Dapat kasi may dala tayong mga Biblia kapag tayo ay nagkaroon ng pagkaaral ng salita ng Diyos dito sa Dawn Watch. So, nagpo-prove lang to na wala kayong tinutunghayang Bible. Then you will not learn to follow the teachings of the Lord if you don't have the Bible. So, sino pong nandyan na sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3? O kahit apps na lang. Sige po, Pastor Kai. 2 Corinthians chapter 4 verse 3. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 po sa Tagalog. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Sa English po, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So mga kapatid, pag hindi po tayo kumilos mga kapatid, kahit niligtas na tayo ng Panginoong Hesus at hindi natin gagampanan ang Great Commission na to go unto all the world and make disciples all nations. At sabi pa nga doon, pag tayo po naghayag ng salita ng Diyos, sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8 that you will receive the power of the Holy Spirit, that you will preach the gospel from Jerusalem to Judea to Samaria and to the uttermost part of the earth. So mayroon tayong gagampanan mga kapatid dahil tinawag po tayo ng Diyos na tayo po maging ilaw sa sanglibutan, tayo maging asin sa sanglibutan ito mga kapatid. So starting from Jerusalem, ibig sabihin sa iyong tahanan, then to Judea, which is your relatives, to Samaria, your friends, your neighbors, and to the uttermost part of the earth. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, sa mga missions, or you are working as an OFW, you have a part
to do in that place na kung saan pinagdadalhan sa iyo ng Diyos. Sabi nga, where Jesus declares that while while the physical world is temporary, His words will endure forever. Yung ipinipreach po natin, yung gospel. Itong statement dito, it emphasizes na kahit temporary lang po yung mga material na mga bagay sa mundo po natin, but His love, that His nature is everlasting. He wants to reach out to people globally, no? Across the globe. Or gusto ni Lord, wala po siyang tinatanging tao, lahat gusto niyang pahayagan. Kaya nga si Peter, mga kapatid, sinugo lang talaga si Peter para sa mga Israelites, sa mga Jew. Pero there was one time na naginip po siya, mga kapatid, ipinakita po sa kanya ang mga iba't ibang klaseng hayop at ang sabi ng Diyos sa kanya, kumain ka. At ang sabi ni Peter, hindi pa po ako nakakain ng hayop na marumi. So nagpahayag si Lord ng malalim at ang sabi niya, huwag mong ituring ang ibinigay sa iyo ng Diyos na marumi kapag iyan ay binabasbasan na ng Diyos. So binabasbasan na ng Diyos si Cornelius na isang Romano na hindi kalahi ng mga Israelita, di po ba? Kasi ang katangian po ng isang worldly na tao, mga kapatid, hindi naman po masama talaga. May mga worldly, unbelievers sila, mga kapatid, pero sila po ay matulungin, sila po ay nag-aabuloy, sila po ay gumagawa ng mga mga matulungin. Nakita po yan ng Diyos si Cornelius. Na ang sabi niya kay Pedro, puntahan mo si Cornelius, ay mabuting tao, siya ay mapagbigay, siya ay nananalangin, kaso lang wala nga pong direksyon ang kanyang panalangin. So sabi ni Peter, dito ko yun na natatanto na ang Diyos pala ay hindi nagtatangi. So pinuntahan niya si Cornelius at inihayag niya ang gospel at bumaba ang Holy Spirit during, and then napuspos ng banal na espiritu si Cornelius at ang buong sangbahayan niya, at sila ay nag-declare na we will be baptized with water to publicly known that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Walang tinatangi ang Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong mag-alala dahil sabi ng Diyos, pag tayo po ay humayo, pag meron po tayong mga kaba, huwag po tayong matakot dahil ang Holy Spirit po ang magbibigay sa iyo ng salita na bibigkasin mo, mga kapatid, at doon mangyayari ang kanyang mga sinasabi that there will be miracles, signs, and wonders follows to those who believe. Basta manampalataya ka lang. Amen? Kasi, mga kapatid, yung binasa ni Coach Randy kanina, kapag hindi po tayo nag-preach ng gospel, sabi ng John, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na the God of this world, or Satan, has blinded the eyes of the unbelievers that will not see the glory of the gospel. Hindi nila tatanggapin ang gospel kung sila lang. Amen? Kailangan may mag-share. Dahil sabi kung matras po tayo doon sa verse 3, the world is perishing. The unbelievers are perishing. Malay mo kung isa doon sa sinasabing unbelievers, kamag-anak mo. At ang sabi ng Revelation, sabi ng Revelation, na papawiin ng Diyos, papahira ng Diyos ang ating mga luha. Bakit mayroong eksena na ganun, mga kapatid? Napapahira ng Diyos ang ating mga luha. Darating ang punto, mga kapatid, sa Book of Revelation na kung nang itutulak na ng, kasi tayo mga believers na po tayo, saksi na lang po tayo sa paghuhusga ng Diyos, manunood na lang po tayo. Amen? Kasi sabi yan ng John chapter 3 verse 18, to those who believe, they are no longer condemned. But to those who do not believe, even right now, they are already condemned. Sinumpa na sila, hinusgahan na sila. Kaya darating ang punto na itutulak na ng anghel yung isang tao sa impyerno, lilingon sa'yo, yung pala kamag-anak mo, sasabihin niya, kuya, bakit mo din sinabi na meron palang impyerno, matagal na tayong magkasama, hindi mo ako sinishare ng gospel. Luluha ka, kapatid. Luluha ka, kung yung nanay mo yun at yung tatay mo yun, na nag-atubili kang mag-share ng gospel dahil sila ay sarado katoliko. Luluha ka dahil itutulak sila ng impyerno, lilingon sa'yo. Anak, bakit mo naman hindi in-insist na mayroon palang impyerno? Luluha ka.
Pero kung siniran mo sila at nagmatigas sila, ilang taon mo silang sinisiran, pinagtiyagaan mo at hindi sila nakinig, at during that situation, mga kapatid, sa eksena na yon, itutulak sila sa impyerno, hindi tutulo ang luha mo. Bakit? Siniran ko na kasi kayo, nagmamatigas kayo. Dahil ang sabi ninyo, kung saan ako iminulat na reliyon, dito ako magpapakamatay. Inakay ka ng isang bulag, pareho kayo mahuhulog sa hukay. Maraming salamat mga kapatid. Purihin ang Diyos. Sa John 3:16. Pagpiro ko si Randy. Amen. Amen and amen. Grabe, praise God. Salamat. Salamat, Pastor Kai. Salamat, Brother Joel, sa napakagandang mensahe ngayong umaga. Actually, Pastor Kai, ilang beses natin tinapik yung John 3:16, no? Pero grabe, ang dami pa ring dinadagdag na reminders, no, sa atin na every day ang sarap ulit-ulitin nitong topic na ito about sa pag-ibig, no, ng ating Panginoon sa atin. And maraming salamat at dinala tayo rito, no, sa common verse at live verse na John 3:16 ng ating kapatid na si Brother Joel Sanglay. Sige po, dako po tayo sa ating mga prayer focus ngayong umaga. Sama-sama po ulit tayo, no, para sa ating prayer focus ngayong umaga. Tinatawagan ko po ang ating kapatid, Brother Tibbs, para sa ating prayer focus. Morning, Brother Tibbs. Blessed morning, Brother Randy, Pastor Kai, Brother Joel. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ngayong umaga. Amen. Ayan, alam po maraming na-bless po tayong lahat at natutunan naman. So, ang daming learning at talagang nasa lahat natutunan ko, Brother Randy, yung nasa pag-ibig lahat, yung tinapik ni Brother Joel din kanina. Sabi ko, grabe, sapagkat ang Diyos sa natin ay pag-ibig. So, ayan. Amen. Kaya lahat tayo ay magmahalan. Mga kaaway natin yan, patawarin na natin lahat. So, ayun, dako po tayo sa ating prayer focus. So, kailan po ba patype ng mga prayer request natin dyan sa may chat box at isama po natin sa panalangin natin. Prayer focus natin, church leaders, pastors, ministers, and missioners, local and abroad. All will pray, national and local pastor and families, God's wisdom, vision, protection, guidance, physical and refresh, enlisted financial provisions, increase their spiritual discernment. Missionaries, may God empowers them to go and run the race that God has called them to wisdom, vision, boldness, and protection. Pray for teachers and students of Functional English Center. Pray for protection, guidance, wisdom, deliverance, and victory to those who receive Jesus Christ. Let us pray for God's protection, good health to all pastors and missionaries abroad, and protection to all members and church workers. Sama rin po natin yung buong community natin, ang DMPA Donwatch, at sa lahat ng kasama natin, sama rin natin sa prayer natin. Nasa 47 souls na nandito po ngayong umaga at ipagpapanalangin po ng ating kasamang lingkod ng Diyos. Tinatawagan ko po Sister Perlita de Regala para sa prayer natin. Blessed morning, Sis Perly. Hello po, good morning po. Sama-sama po tayong manalangin at idamhin po natin ang presensya ng Panginoon at ito pong prayer focus. Ayan po, salamat po. Tayo na po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. So glory to God. We worship Lord, we bless your holy name, O God. Panginoon, salamat po sa oras na ito, God, na ibinigay mo. Thank you po, Panginoon, napakabuti mo, dakila, kalwalhatiin ka. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa may Redeemer lives sa Donwatch na ito, Panginoon. Salamat po, O Lord, na kami po, O God, ay sama-sama po, Panginoon, na dinadala mo para po, Panginoon, kami, O God, ay makapanalangin sa iyo. Salamat po sa mga salita mo, sa ginamit mo, Panginoon, kay Pastor Joel Sanglay, Panginoon. At salamat po sa kanyang buhay. Pagpalaan mo po siya, Panginoon. Ingatan mo ang buong kanyang pamilya, Panginoon. Ang kanyang nasa ng puso, saan naman po siya, Panginoon. Gamitin, Lord, sa mga tao, Panginoon. Kayo po, ugad ang magkaloob sa kanya ng lahat po ng kanyang mga sasabihin at ang kanya po, ugad na mga gagawin sa bawat araw, Panginoon, at sa kanyang pamilya. Thank you, Lord, sa buhay niya, Panginoon. At sa
Salamat kay Pastor Kai, kay Pastor Aled, sa lahat po, Panginoon, ng ginamit mo. Thank you po, Lord God. At Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon. Ito pong aming prayer focus, Panginoon. Lord, ang lahat po ng mga pastor at ang mga pamilya, Panginoon, na talagang nakita mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Panginoon, patuloy na pag-iingat mo, paggabay mo, bigyan mo ng katalinuhan, kaalaman, protection, Panginoon, yung po agad na kanilang mga financial, ipagkaloob mo, Panginoon, lalo na po, Panginoon, yung kalakasang espiritual na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Yes, God. Panginoon, salamat sa mga missionary, talagang binigyan mo po ng para po agad bahagi din po sa mga tao kung saan man sila nakakarating. Thank you po, Lord, sa dalangan po namin na bigyan mo sila na empower, Panginoon. Then to God, lahat po, Panginoon, ang kanilang mga gagawin at yung pong kanilang pagkatawag na ito, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom at vision, Panginoon. Boldness, protection, pray for teacher sa student, function sa English Center, Lord, gabayan mo po, Panginoon, na matutunan ng bawat mga itinuturo, Panginoon, lalo na po, God, sa ito po, Lord, na gawain mo, Panginoon, na yung maibahagi ang salita mo, Panginoon. Pray for protection at guidance, wisdom, deliverance, victory, those who receive ma-receive ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa pag-ibig mo po sa amin, at let's pray po, Panginoon, protection and health sa lahat po ng pastor, na lahat po ng mga ginagamit mo, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, ang protection mo, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na ginagamit mo, Lord. Alam mo po din po ang kanilang mga kahinaan, Lord. Kung ano man po yung kanilang kahinaan, bigyan mo po sila ng kalakasan na nagagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, dakila ka. At patuloy din po namin idinadalangin ang may Redeemer Lives Donuts na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ang dami na po namin dito, Panginoon. Nawa po ay ito ay maging doble pa kung kami ngayon ay 45 hanggang sa matapos ang taon na ito, Panginoon. Na mag-aya po kami, Panginoon, ng mga Yes. kaluluwa, Panginoon, na Yes, makikinig ng Lord. iyong mga salita, Panginoon, para po, O God, ikaw ay makilala, Panginoon. Salamat po, O Lord, napakabuti mo. At ganun din po, Panginoon, sa DMPA. Thank you po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng aming mga kasamahan, lalo na po, Panginoon, sa buhay ni Coach Chris, ni Ma'am Donna, at lahat po, Panginoon, ng kanyang pamilya. Patuloy na pagpalain mo ang dalawang kambal, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Salamat sa mga pagpapalaki nila, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, na talagang handon, Panginoon, na bilang ama at ina na dinadala nila, Panginoon, sa gawain mo ang kanilang mga anak. At salamat po na sa ay maraming natutulungan tao, Panginoon. Ito pong si Brother Chris at ganoon din po si Ma'am Do. Panginoon. Thank you po, Lord, sa kanilang buhay, O Lord. At salamat din po, Panginoon, kay Coach sa Panginoon, kay Brother Randy, na patuloy mo po siyang ingatan, gabayan ang kanyang dalawang anak. Ingatan mo rin po, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, mga desisyon niya, Panginoon. Kayo po ang mangunat. Ganun din po, Lord, yung may mga problema, yung may mga kanyang sakit na may mga sakit na kanyang mga kamag-anak o sino man, Panginoon, na po ay katagpuin mo na nandun, Panginoon, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, O dakilang Diyos. Salamat din po, alam mo din Yes, po yung Lord. nasa ng puso, Panginoon, ni Brother Tibbs, Lord, alam ko po na, alam mo po yun, Panginoon, dalangin ko po sa iyo, O dakilang Diyos. Lord, ano man yung maging kanilang kagustuhan, kasiyahan, Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon, sa kanila ito, Panginoon. Salamat po, naniniwala po kami na walang imposible sa iyo, dakilang Diyos na buhay. Kaya alam po namin, Panginoon, kung saan po sila masaya, bigyan mo po sila, Panginoon, O Lord, na kanila po, O God, na magpapasaya sa kanila, lalo na po, Panginoon, magkaroon sila, Panginoon, ng kanilang anak, Panginoon. Salamat po, Lord. At ganoon din po, O Diyos, God. idinadalangin din po namin sa iyo, O dakilang Diyos na buhay. Nagpapasalamat po kami sa lahat, Panginoon, ng kasama dito ng mga ginagamit mo, sa lahat po ng mga brother at sister na ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Lord, dalangin ko po sa iyo na nawa, O Diyos, kayo po, O God, ang kumatagpo. Nakikita mo po ang kanilang mga puso. At alam ko po, Panginoon, basta po kami sa iyo, Panginoon, nananalangin at ipinagkakatiwala, Panginoon. Alam namin may magagawa ka, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, at sa lahat din po, O Lord, ng
sa DNPA, yung pong ginagawa, Panginoon, na 21 days, Lord, na may matagpos dito, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po sa iyo, O Diyos, na at nagpapasalamat po kami sa ganito po, Lord, na talagang itinuturo sa amin para lalo pa pong maging maayos ang aming kaisipan at maging andun, Panginoon, na nakakatayo kami, Lord, sa bawat mga tao, Panginoon, na naibabahagi namin, Panginoon, ang hanap buhay na ito, Panginoon, at hindi lang hanap buhay, kundi, Lord, ikaw ang aming inuuna. Pag nagsasabi, Panginoon, ng problema, ang aming mga sinasabi, ang aming pong mga prospect, lahat po ng aming mga kasamahan, andun, Panginoon, na naaalalayan, na binibigyan din po namin sila, Panginoon, ng maayos na pagpapayo na nanggagaling sa iyo. Dakilang Diyos, salamat at talagang ang buhay namin, Panginoon, ay bilang anak mo, Panginoon, Lord, alam mo po yan, Panginoon, kung paano kami hinihiling namin maging ilaw at asin kami ng sanlibutang ito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na nawa, O Lord, patuloy na hinihiling namin sa iyo, Panginoon, ng mga desire ng puso namin, kung meron pa po kami, Panginoon, mga itinatago, mga galit o mga kaaway, alisin mo yan, Panginoon, sa aming mga puso, kundi bagkus, Panginoon, manangan sa amin yung pag-ibig mo, sapagkat ikaw ang God. aming pag-ibig, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, Panginoon. Kaya ala po kami, Panginoon, dapat ilagay sa aming puso, Panginoon, na may mga pangit na kaisipan o anumang galit, Panginoon. Kaya salamat po, Lord. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa araw-araw, Panginoon, ng mga salita mo na natatanim sa aming mga puso. Ingatan mo po ang aming mga anak na nagsisipag-aral, Panginoon. Lord, So ikaw God. po ang maganguna sa kanila, Panginoon. Samahan mo sila, maging ilaw at asin sila, Panginoon, sa kanila po, O God, na eskwelahan sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, Panginoon. Thank you po, O Lord, sa kanila. Protection mo mula ulo hanggang paa, igawad mo, Panginoon, sa kanila. Salamat po sa aking mga kapatid. Thank you, Lord God, Panginoon. Thank you, Panginoon. At magpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo, Panginoon. Panginoon, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. Amen. Amen and amen. Salamat, Sis Perlita, no, sa ating panalangin. Para sa ating panghuling panalangin, inanyayahan ko po ating kapatid, si Sister Gemma Padayo. Good morning, Sister Gemma. Sis Gemma, naka-mute po. Okay na po, naririnig na po. Yes po, sis. Okay. Lumugo po tayo at manalangin. Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, salamat po sa pagtapos ng aming gawain. Ikaw ang aming Diyos na narapat na laging itinataas at pinasasalamatan. So God. Salamat sa mga himalang tangi ikaw lamang ang nakahagawa at sa mga bagay na likha mo na nakakamang. Lalo sa mga pangyayari sa aming paligid, sa mga gumaling sa sakit at karamdaman. You are our great healer and great provider. Salamat sa iyong gabay at pag-iingat sa aming lahat. Salamat din po sa iyong mensahe sa umagang ito na nagbigay muli ng bagong pag-asa at kalakasan sa amin. Pinagpala mo ang iyong salita sa Juan 3:16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So God. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat Lord. po sa mga lahat po ng nanay dito, yung mga anak na nakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Maraming salamat po. Ganoon din po, maraming salamat po sa mga nagbigay buhay sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay ni Coach Randy, si Sister Medis Fabricante, si Sister Nerissa Latosa, Brother Joel Sanglay, Sister God. Perlita Regala, kay Brother Steve Jenes, kay Sister Lit Ragmak, at kay Pastor Kai Ragmak. Na patuloy po na
patuloy po na ginagawa ito upang higit na makatulong sa mga tao, sa mga lalong-lalo na po, isa na po ako sa isang anak mo po, Lord, na nakakapakinig ng iyong salita. Maraming salamat po na itong ginagawa po ng iyong mga anak ngayon ay higit na nakakapagpabago, nakakatulong, nakakapagpalakas sa lalong-lalo po sa aming pananampalataya sa iyo, Lord. Maraming mga nagkukulang, maraming mga hindi nakakaalam, pero ito pong ginagawa nila, Lord, ay higit na nakakatulong po sa amin. Lalong-lalo na po sa mga hindi sanay gawin ito, pero nandito po kami lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Yung iba po natutulog, pero nandito kami, inuuna po namin kayo, Lord. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa laki ng pagmamahal mo sa amin. Wala ka pong katulad mula noon, ngayon at magpakailanman. Muli, salamat sa iyong presensya na sinasamahan mo kami tuwing umaga. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Maraming salamat. Amen and amen. Praise God. Salamat. Sis Gemma, sa ating panguling panalangin. At para sa ating benediction, tinatawag ko po ang ating head pastor, Pastor Kai Ragmak. Morning, Pastor Kai. Unmute si Pastor. Sige po, Pastor Kai, naka-mute po. Pa-unmute, Pastor. Naka-unmute po. Yan. Yan po, Pastor Kai. Naka-mute pa po, Pastor Kai. Salamat, kapatid. Amen. And it is a privilege na gagamitin ng Diyos para magbasbat ng Diyos. Amen. At hinihingi ko lang sa Panginoon na anumang meron ako sa puso ko ngayon, isusuko ko sa Kanya. Dahil ito po ay maging hadlang. Mayroon po akong tinatagong kasalanan. Panginoon, tago mo ako sa iyong likuran. Ang iyong lingkod po ay isang makasalanan. Humingi ako ng kapatawaran sa iyo. Ako po, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala mo ngayon na ibubuhos mo po sa bawat kapatid na nandito, O Lord. And we know, God, that we must be compassionate, O God, because the element of compassion is the pure mercy plus your love, your unconditional love. Sasamahan ng mercy, O God. At alam namin na hindi kami karapat-dapat na patawarin dahil kami makasalanan at hindi rin kami kaibig-ibig. Then you so love us, O Lord, that you gave your Son, Jesus Christ, to us, O Lord, that whosoever, wala kang tinatanging, whosoever believe in Him shall not perish. Because the word, mga kapatid, they will perish, they are perishing. Lahat na mga binulag ni Satan, mga kapatid, sa katotohanan, they are perishing. Pag hindi po tayo kumilos, mga kapatid, sila po ay ibig ko sabihin, wala silang kaligtasan. So even right now, God is blessing us to go and multiply. I mean, sabihin, dadami tayo, mga kapatid, na mananampalataya. Because sabi ng Acts chapter 1 verse 8, you will receive the power of the Holy Spirit. You will be baptized with the Holy Spirit. And that, mga kapatid, kikilos ang banal na Espiritu. At alam naman natin ang nangyari, na ang dating mga matakutin na mga disciples, mga kapatid, naging bold na sila sa pag-share ng gospel. And there were miracles, there were signs and wonders follows. Marami ding mga himalang mangyayari, mga kapatid, oras na binabasbasa na kayo ng Diyos. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord's face shine on you, and the Lord God Almighty will grant you peace. The Lord bless your marriage. The Lord bless your family. The Lord bless your children, that they will be honoring you, they will honor their parents, so that they will live well in the land that God had given them, and they will have long life. And the Lord bless your business, the Lord bless your work, your job, and God will bless you in sharing the gospel to every creature.
This is my prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Pwede ba makingi ng palakpak para sa ating Diyos na buhay? Amen. Maraming salamat. Thank you, Lord. Praise God. Maraming salamat para sa isang katagumpayan ngayong umaga.